Magandang umaga, hapon, at gabi sa lahat ng ating mga kababayan saan mang lupalop kayo ng mundo naroon. Nax, kala mo well-known makapag-shoutout? Mabilisan lang po ito kaya ipagpaumanhin nyo, sisikapin kong makapag-Tagalog hanggat makakaya. Sadyang mahirap lang talaga makapag-explain ng ilang bagay pag Tagalog. Biglaan lang din po ito hindi naman talaga ito ang gusto kong talakayin sa inyo kundi ang tungkol sa diarrhea outbreak sa Baguio, kung saan ay nakaranas din ako. Ang hindi ko rin maunawaan, batid ninyong nagkasama kami ni Master Melo Yap sa Baguio kamakailan lang. Pareho lang naman kami ng kinainan, pareho ng ininom, yun nga lang di ko na alam kung ano pang nakainya nang maghiwalay kami. Nakapagtatakang hindi siya tinabla ng diarrhea na halos lahat na lang ng nakilala ko mapaturista o residente ay nakaranas ng kapareho. O sadyang matibay lang talaga ang sikmura niya, ano sa palagay nyo? Kung sa bagay, kahit nga raw mamantika ay pwede ng patusan. So eto na nga, nadaanan ko ang video na ito ni Master Melo Yap at kasalukuyan kong pinanunood. At sa totoo lang, sumakit ang bunbunan ko sa argumento ng ibang tao na pilit naninira kay Senator Raffy Tulfo. Much to my surprise, isa pang abogada raw. Ito rin ba yung abugagang natagpo ang nung nakaraan? Samahan po ninyo ako, tunghayan nga natin. Hindi ko lang alam kung na-connect. Nagets mo, Tony Claire Castro? Nagets mo, bakit ito hindi mo alam? Hindi ka rin nagre-research? Malupit siguro researcher neto ni Master Melo Yap kaya ganun makasita na hindi nag-research si baby girl. Tuloy. Ginawa ni Atty. Claire na content. Na sa ginawa ni Atty. Claire na content. So, kanino nag-base itong si Freddy Aguio? Kay Atty. Claire. Kaya nga sabi ko siya, Atty. Claire, mag-sorry ka eh. Marami kang dadalhin sa impyerno dahil sa content mo, Atty. Claire. Hindi pa ba sapat yung pinakita ni Nico David? Schedule sa Senate? Hindi pa ba sapat yon para sabihin ninyo na nagnanakaw ng oras si Raffy Tulfo? Ganun, isa pala siya sa halos walang absent sa Senado. Tuloy. Talaga namang walang kaduda-duda, walang halong biro, walang kasinungalingan. Walang kaduda-duda, walang halong biro, walang kasinungalingan. Lahat ng pinakita doon ay totoo. Lahat ng pinakita daw, Nino, ni Atty. Claire, totoo daw. Eh, kasinungalingan nga eh. Nadamay ka lang kasi parit ka rin. Nadamay ka lang. At lahat ng nandun lumabas sa bunganga ng idol nila. Oo, pero hindi mali yun. Yun yung Senate hearing. Monday to Wednesday yata. Monday, Tuesday, Wednesday. No? Tama? At hindi may tatanggi kaya nakakagalit lang sa mga tulponatics. O nakakagalit dyan yung katangahan mo. Freddy Aguio. Yung katangahan mo, yun ang nakakagalit. Kasi kung totoo yung sinasabi nyo na absinero si Raffy Tulfo, di sana hindi siya, tingnan nyo, pakita ko na ito. Anong title nito? Pinakita na ni Nico David to 12 Senator post-perfect attendance in 19 Congress, first regular session. Si Raffy Tulfo, ilang beses siya umabsent. Ang sabi dito, the rest of the senator, kasi yung iba rito, 7 days ang absent. At sabi dito, no, the rest of senator like Sunny Angara, Pia Cayetano, 2023 ito ha, Lito Lapid, Grace Po, Raffy Tulfo, and Cynthia Villar only had 1 or 2 absences. O di doon pa lang na-debunk na kayo, mag-aamo kayo. Na-debunk na doon si baby girl. Pinutol ko na po muna doon, nakuha naman natin ang punto. Bago natin sila sibakin, ibig kong magpasalamat sa mga kapanalig natin na may nai-release na content patungkol dito. Siyempre Master Melo Yap Reacts, Master Nico David, Miss Co Anted News, Master Dance Able TV, kay Ma'am Ecclesiastico, at sa lahat. Sa kanila ko kasi nakpanood ang issue na eto. Ganon din maraming salamat sa patuloy na mga sumusuporta. So, ano nga ba talaga ang basehan ng araw o oras ng pasok sa Senado? So let's proceed. As per the publication of Rules of the Senate sometime March of 2023, under Rule 11. Meetings and Reports of the Committees, Section 22. It states that, every committee shall determine the frequency of its regular meetings. If it so desires, committee may choose to hold its meetings or hearings on a weekend. Then under Rule 14, Senate Sessions, Section 40, it states that, the Senate shall meet in session at 3 o'clock in the afternoon on weekdays, except when the Senate decides otherwise.
When the session is ongoing, no committee meeting or hearing under Rule 11 shall be held. Para po sa nagsasabing di umano ay nagnabakaw ng oras si Senator Tulfo, pakiusap, makinig kayong mabuti dahil kami na ang nahihiya sa tuwing inilalagay ninyo ang mga sarili sa labis na kahihiyan, higit lalo na doon sa notoringang nag-aral ng abogasya. Kung ako sa inyo, aalisin ko na ang videos para hindi na kayo lubos na mapagtawanan pa. Sa tuwing naninira kayo ng ibang tao, higit pa riyan ang bumabalik. Alam nyo ho, hindi makakatulong sa inyo kung puro yabang at puo ang nilalaman ng puso. Clearly, from a legal and practical perspective, senators in the Philippines are not bound to remain exclusively within the Senate premises during weekdays, similar to the standard practice in other government offices. Their role encompasses a range of responsibilities that extend beyond attending Senate sessions. These responsibilities may necessitate their presence at various locations, such as committee meetings, public hearings, consultations, and official functions. Therefore, senators have the flexibility to discharge their legislative and public service duties in a manner that aligns with the demands of their position, even if it involves being away from the Senate office on weekdays. Ano, hindi nyo pa rin gets? Ganito ha, sisikapin ko pa lalo mas maipaliwanag. Sa madaling salita, ang komite na syempre ay kinabibilangan ng mga senador din at wala nang iba ang siyang nagtatakda ng schedule. In this case, ang sesyon sa Senado ay karaniwang kino-conduct mula Lunes hanggang Miyerkules lang, unless stated otherwise. Dagdag pa rito, maaari rin itong magbago from time to time depending on the requirements of the Senate's business and the decisions made by its leadership. Talagang iba sa karaniwang schedule ng ibang ahensya ng gobyerno na nasa opisina mula Lunes hanggang Biyernes sa karaniwang oras ng trabaho. Ang pagkakaiba sa schedule ay dahil sa natatanging tungkulin ng mga senador. Hindi lang basta pagdalo sa sesyon ng trabaho ng mga senador. Kasama rin sa kanilang mga gawain ang mga pulong ng komite, pakikinig sa mga isyu ng publiko, konsultasyon, at iba pang opisyal na tungkulin na maaaring mangailangan ng kanilang presensya sa Senado o sa ibang lugar. Di ko talaga magets kung saang parte pa doon ang hindi nyo maunawaan. Klarong-klaro, senators have the flexibility to fulfill their various responsibilities, and they are not obligated to be present in the Senate office throughout all weekdays, as long as they fulfill their legislative and public service duties as mandated by their position. Sa makatuwid, hindi ibig sabihin na hindi siya nakikita sa Senado sa mga araw na inaatungal ninyo ay nagnanakaw na siya ng oras di umano. Sa 2 araw na inaatungal ninyo, sana't matutunan din ninyong mag-aral na muna bago magbintang ng walang basehan. At hindi porket abogado ay agad ng paniniwalaan na hindi man lang nagsasagawa ng iba yung pagsusuri. Tuloy. Eh, pinipili ka. tanong lang naman, Nico David, no? Tanong lang naman. Ano ba yung tanong na At yun mga master, simulan na natin to, no? Pero bago tayo magsimula, syempre, shoutout sa inyong lahat, ha? May tanong to eh. Sapat na. Elema, Libayan Vloggers daw na tanga. Okay, sige, tingnan natin kung sino yung tanga. Ikaw, Siguro yung ikaw, may question pa ba doon? May question pa ba doon? Kaya nga nakakasuhan kayo, tatanga-tanga kayo eh. Eto pa, di ba? Marami katangahan tong si ano eh. Si Parot. abogado, they can argue their case in front of their vloggers. Pero there are other vloggers na they should just, shut up. Okay, kasi they would be in trouble for Ayan. Trouble na naman. or because ayan nga nakaw na oras. 3 days work lang sa Senado si Idol. Okay, so just to be clear, Totoo yun. 3 days lang talaga. 3 days lang. Ngayon, ang iniiyak-iyak niya rito, ito pakinggan. Apoluna, Okay. Monday to Wednesday lang po ang session sa Senado. Okay, ito. Gusto ko lang kagad itong ipakita ni Nico David. Monday to Wednesday lang daw ang session sa Senado. Yes. Ipapakita ko sa'yo, hindi ha? Hindi yan. Mamaya yan. Ito, Nico David. Pakipaliwanag nga sa akin to. Kasi sinabi mo Monday to Wednesday lang Yes. ang Senate, ang session sa Senado. Yes. O ito ha. Senate session number 30. November 17, 2023. Bilang pagbigay kay Rapi Tulfo, no? Kasi ito mga master, no? November 17, 2023. Ito ay Friday. Kung sino ka man kung makasita na bakit nasa session si Senator Raffy Tulfo ng araw ng sometime November of 2023, which falls on a Friday, uulitin ko lang po, technically ang session ho ay tuwing Monday hanggang Wednesday, at posibleng magbago ayon sa nakasaad sa Senate rules.
At yang sinasabi mong November, expected yan na magkakaroon ng late night at irregular plenary session dahil budget season yan. Maaari talaga silang magtakda ng schedule anumang oras at araw. Subukan nyo ring mag-aral para hindi kayo natatagtad ng mga salitang at sana gawin nyo ring libangan ng mag-aral hindi ang puro paninira. Napakadami nyo John, hindi nga ba big deal sa inyo ang dami ng subscribers at views? Tapos sa dami ng subscribers at views nyo, wala man lang ni isa sa inyo ang nag-aral at nag-verify man lang ng info. Kahit ni isa talaga ay wala man lang nagtama, at may sumausaw pang abogado raw. Hindi ba nakakahiya yon? Umaatungal kayo sa tuwing nasa RTIA si Senator Tulfo during weekdays. Tulad ng sinabi ko kanina, while Senate sessions typically occur on certain days and times, senators have other responsibilities and duties that may require them to be elsewhere on weekdays. These duties can include committee meetings, public hearings, consultations, and other official functions, which might take place outside the Senate premises. Nasaan kanyo si Senator Tulfo? Nasa RTIA hindi ba? One more minute. Ayan, mga assistant ko sa Senate. Pakita mo. Mga members ng Legis and Research, pakita mo isang kasama natin. Ayan. Sinasama ko po sila palagi dito para kung merong kailangan sa Senate, sila yung connect, sila yung contact. Sila yung kinakausap ng mga taga-radyo. Sila mga taga-take note, taga-observe kung ano yung mga pwedeng magamit para din doon sa Senate para kung kailangan mag-file ng resolution, may mga patatawag doon sa resolution, sila yung in charge dyan. 3 researchers from the Senate, Legis, and then maraming researchers sa RTIA. Okay? Ayun naman pala, nasa Raffy Tulfo in action na kung saan ay serbisyong publiko ang inaatupag ni Senator Tulfo. Ayun nga at nakita natin ang ilan sa nga Senate staff na isinasama niya sa programa upang magmasid at mag-jot down ng important notes na siyang makakatulong sa pagka-craft hopefully ng batas ng para sa ikagiginhawa at ikaayos na siya ring magiging kapakipakinabang sa lahat. Hindi siya nasa RTIA para lang magpakasaya kundi pagseserbisyo pa rin tulad ng ginagawa niya all these years. Di ko talaga alam kung anong mahirap unawain dun. Ilang dekada nang ginagawa ang pagseserbisyo publiko kung kaya napupulsuhan at nalalaman niya rin ang hinaing ng ating mga kapwa Pilipino. When needed, nagpapatawag siya ng pagdinig sa Senado hoping for a possible crafting of law for the betterment of us all. Most often than not, napapanood natin siyang nagagalit. Alam niyo ba kung bakit? Dahil siya ang may totoong puso at malasakit. Very evident ang frustration ng senador sa kanyang programa, lalo na kapag nakikita niyang may mga tao na hindi makatarungang trinato o kaya ay dumaan sa mahirap na karanasan. Ang ganitong uri ng reaksyon ay maaaring magmula sa kanyang sympathy at empathy para sa mga taong mas pinipiling lumapit sa kanya. Ito ay nagpapakita ng kanyang malasakit at pagkabahala sa kanilang kalagayan. Sa pamamagitan ng pagiging senador, maaari niyang isulong ang mga batas at pulisya na tutugon sa mga pangangailangan ng mga taong kanyang natulungan at nais tulungan pa. Bukod pa nga riyan, maaaring tingnan bilang isang extension ng kanyang pagnanais na makatulong at maging boses para sa mga marginalized at naaapi. Ito ay nagpapakita ng kanyang commitment sa public service at sa kanyang layunin na magdulot ng positibong pagbabago sa lipunan. Isang lehitimong advokasya. At iyan ang isang katotohanang pilit na binubura ng mga taong nais lamang makapanira ng kapwa. Alam niyo ho, ako bilang si Scrutiny, hindi ako totally and 100% na sumasang-ayon kay Senator Raffy Tulfo. Inaamin ko, maraming beses na ako'y nairita rin, at hindi ko ito ikahihiya at itatanggi pero hindi ko rin naman maikakailang iyon ay dulot rin ng impluwensya ng ibang tao. Anumang hinanakit o maaaring labis na pagkainggit mayroon ng ibang tao laban kay Senator Tulfo ay sila na lang ang nakakaalam. Isa sa mga dahilan ay ang hindi pagsang-ayon sa mga paniniwala, prinsipyo, o pamamaraan ni Senator Tulfo at gumagamit ang mga ito ng mapanirang estilo upang maipahayag ang kanilang pagtutol. Gumagamit ang mga taong ito ng kung tawagin ay black propaganda upang siraan ang kanyang reputasyon para mabawasan ang kanyang suporta mula sa publiko. Mostly sa mga aksyon o pahayag ng senador, di hamak na mas malaki ang posibilidad na sadyang binigyan ng maling kahulugan para makalikha ng negatibong imahe. Mahalagang tandaan na ang mga paninira o basta anumang negatibong pahayag ay dapat laging suriin at bigyan ng karampatang atensyon upang malaman ang katotohanan. Ang pag-aakusa at hindi makatarungang paninira under the guise of pamumuna ay dapat tratuhin ng may pag-iingat at hindi dapat basta-basta na lamang pinaniniwalaan. Mahalaga rin ang pagsusuri sa mga motibo at konteksto sa likod ng mga akusasyon upang mas maunawaan ang buong sitwasyon.
Sa huli, mahalagang magkaroon ng balanse at kritikal na pagtingin sa mga impormasyon at bigyang halaga ang prinsipyo ng due process at fair play, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa reputasyon at integridad ng isang individual. Kahit po dito, nais naming manuri pa rin po kayo. Dito na lang po sa akin, hindi lingid sa kaalaman ninyo na mariin akong tumututol sa mga ginagawang paninira at kapokrituhan ng ibang tao, higit lalo na ang mga maling pagtuturo, na wala namang mabuting na idudulot. Yan rin ang isa sa mga dahilan kung bakit bago man kami magbitaw ng anumang impormasyon dito ay mariing inaaral at nangangalap ng mga konkretong ebidensya para suportahan ang aming pahayag. Maaari niyong tignan ito bilang isang kalokohan lamang ngunit ito lang ang maaari kong sabihin. You can thank us later. And just as you know, it was just an idiomatic expression at hindi po humihingi ng kapalit, kundi ang tanging layunin lang ay magtama ng mga mali at ipakita sa inyo ang katotohanan. At sa mga nagsasabing kasama kami sa payroll, ito ang hamon ko sa inyo. Pakitaan niyo ako ng katunayang sinuswelduhan nga ako ni Senator Tulfo o ng sino man. Kapag mapatunayan ninyo, no questions asked. Ipapuputol natin anumang maaaring putulin sa inyo, total ang dami niyong alam. Biro lang po. Pero seryoso, payo lang po, kahit dito sa amin, dapat suriin niyo rin po muna ang aming mga argumento. Ito naman ho ang pakiusap ko, hindi ako hihiling sa inyo kailanman ng subscription, pag-like, at pag-share. Ang tanging hiling ko lang, iwasan po natin ang mga below the belt na tirada, hayaan nyo na yon sa amin. Inaamin ko, ako man po na hindi sanay sa ganon ay talagang makakapang-asar ka sa lubha ng mga ginagawa nilang pagligaw sa katotohanan at mga paninirang walang basehan. Ngunit ako personally, binibigyan ko po kayo ng karapatang kahit paano'y sabihan ako pag sa palagay niyong sumusobran ako. Kalimitan ay parte na lang ng pagiging makulit. Bukod pa doon, muli akong hihingi ng pasensya para sa content ko at hindi ko pa rin po magawang makapagtagalog talaga ng derecho. I mean, kahit AI ito, hindi naman ito nagsasalita ng kusa kundi ako rin ang nagpapahayag. Ganon din kung patuloy kayong nasa sagwan, wala po kasi talaga akong katalent-talent sa paggawa ng video. Dala ng labis na frustration, mapapaadhamanim ka na lang kasi talaga. Ngunit ako'y umapela sa inyo, wag ho natin hayaang maging katulad nila tayo na ginawa ng favorite hobby na parang sa slumbook na hayaang mabalat tayo ng labis na kapuotan towards sa ibang tao. Magsilbi po sanang mabuting ehemplo ang bawat isa. Umaasa pa rin akong darating ang panahon ay mababago ang sistema nang sa ganon ay hindi maging puro na lamang toxicity ang makikita sa social media tulad nito. Hindi ito dapat nagagamit sa pagpapahayag ng kasamaan, kapuotan, at pagkagalit sa iba kung saan malaking factor nga ito na siyang nagagamit para mang-impluwensya at manipulahin ang pag-iisip ng mga taga-suporta at manunood. Natural, ako man, umaasang may magtitiwala dahil wala naman ako ibang layunin kundi magpahayag ng katotohanan. Ngunit uulit-ulitin ko sa inyong dapat panatilihing maging matalino at kritikal sa pag-iisip at e-challenge ang mga ideyang inyong naririnig nang hindi tayo nalilinlang. Anytime soon ay ilalabas ko ang talagang content na binubuo ko, wala sana talaga ako planong sumausaw sa isyu na ito ngunit nakakabahala na talaga ang ginagawa ng ibang tao lalo pat isang di umano na toringan pang abogada ang nagpapakalat ng maling kaisipan at katuroan. Maling-mali. Tulad nga ng naipakita natin kanina, mayroong mga rules sa Senate na sinusunod at naayon sa mga patakarang ito ang bawat hakbangin ni Senator Tulfo. Napakahalaga ng ginagawang pakikipag-ugnay at ginagawa ng ating mga mambabatas katulad na lang ni Senator Tulfo. Nagagalit silang nagagawa pa ng senador na bumisita sa iba't ibang ahensya ngunit hindi nakikita ng mga ito ang kahalagahan ng kanyang nga ginagawa kahit pa hindi niya trabaho kung tutuusin. Sana nakikita ng mga ito na bagamat hindi niya trabaho ay nagkukusa siyang gawin. Ibig niyang makatiyak na maayos ang lahat dahil batid niyang hindi naman din lahat ay naire-report, hindi ba? Natural self-serving ang parating resulta ng mga ulat na ipinapasa ng bawat ahensya. Maglalagay ba naman sila ng negatibong mga bagay na makakasira sa kanila? Siyempre hindi, ayan na naman tayo sa linyahang fiscal EJ na nobody in his right mind. Natural, walang matinong tao ang gustong masira siya. Kaya pinakamainam at pinakamabisang paraan pa rin ang ginagawa ni Senator Tulfo upang matiyak lamang na maayos ang lahat at nakasusunod ang mga ito. Napakahalaga ng pag-unawa sa mga hinaing ng publiko. Ang mga mambabatas ay inihalal upang kumatawan at maglingkod sa interes ng mga mamamayan. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa publiko, mas nauunawaan nila ang mga isyu at hinaing na direktang nakakaapekto sa kanila. Ito ay nagbibigay daan para sa mas epektibong paggawa ng mga batas na sumasalamin sa tunay na pangangailangan ng mga tao.
Pagtataguyod ng mga solusyon sa mga suliranin. Sa pagpapahayag ng publiko ng kanilang mga problema, mas madaling makakagawa ang mga senador ng mga batas na naglalayong lutisin ang mga isyong ito. Halimbawa, sa usapin ng kabuhayan ng mahihirap, maaaring magbungkahi ng mga batas na magpapabuti sa akses sa edukasyon, trabaho, at healthcare. Sa kabuuan, ang pakikipag-ugnayan ng mga senador sa publiko ay hindi lamang nagpapalakas ng demokrasya kundi nagbibigay daan din sa mas epektibong pamamahala at paggawa ng mga batas na tunay na tumutugon sa pangangailangan ng mga tao. Ito rin ay isang paraan upang matiyak na ang boses ng bawat sektor ng lipunan, lalo na ang mga mahihirap at marginalized, ay naririnig at kinikilala sa proseso ng paggawa ng batas. Habang may mga kritiko na pilit na nagsasabing dapat ay manatili lamang ang mga senador sa loob ng Senado at nagtatrabaho sa kanilang mga opisina, maisip sana ng mga ito na mahalaga rin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa publiko para mas mapalawak ang kanilang perspektibo at mas maunawaan ang mga isyong hindi basta-basta nakikita mula sa loob ng mga opisina. Pansamantala, ibig ko ring iwan sa inyo ang mga tanong na ito. Paano sa palagay ninyo makakagawa ng batas at ating mambabatas kung hindi nito mapupulsuhan at malalaman ang hinaing ng publiko higit lalo na nang kung tawagin ay mga less fortunate at oppressed? Kung nakakulong lamang ang mga ito sa ilang sulok ng kanilang opisina, ano ang tsansang makakapag-isip ng solusyon na makakatulong sa mga problemang ating kinakaharap at paglalayong makapag-avoid ng further na mga suliranin pa? Hanggang sa muli po, sisikapin kong mabigyan ng panahon na tapusin ang susunod na aking ilalabas. Naisingit at madalian lamang kasi ito. Mag-iingat at pagpalain nawa ang lahat.